Ayun. So, guys, discuss natin ngayong araw na to yung isa sa mga basic stock indicators natin, yung tinatawag natin na stochastic. So, dagdagan natin yung alaman natin. So, marunong tayo ng mga basic like moving average, convergence, divergence, relative strength index, moving averages, support and resistance. So, mag-aral naman tayo kung ano itong tinatawag na stochastics at kung paano ito ginagamit. Ayan. So, marami din gumagamit na traders nito at makakatulong sa iyo to kung malalaman mo kung paano talaga siya yung tamang gamitin sa ating mga stock trading. Ayan. So, umpisa natin ang ating discussions. Yan, so guys, discuss nga natin kung ano yung tinatawag na stochastics. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel para updated ka sa ating mga reviews at mga pag-aaral natin dito sa stock market natin. So related sa long-term investment or short-term trading lamang. So yung stochastics guys, isa sa mga indicators na ginagamit ng ating mga traders. So, gagamitin nating reference yung tinatawag natin na RSI saka stochastics as a comparison kasi halos parehas po yung gamit ng RSI saka stochastics natin. Ngayon, kung hindi mo pa masyadong kabisado kung paano gamitin ang ating relative strength index, so maglalagay po ako ng link sa baba ng ating video na to para mas ma-appreciate mo yung paggamit ng ating stochastic. So, I suggest pag-aralan mo muna yung RSI natin bago ka lumipat dito sa ating stochastics. Okay? So, meron tayong sample charts dito. So, example natin, yung pinaka-paborito nating stocks hanggang sa ngayon. Ito yung ating ISM, yung ating third telco. So, naka-plot dito sa bandang baba yung ating RSI saka stochastic. So, tignan mo na lang muna kung ano yung basic na pinapakita ng dalawang indicators natin na to. So, dito sa taas, yung tinatawag natin na relative strength index. So, puro lines. Isang line lang siya, di ba guys? So, samantalang yung ating stochastics, meron tayong nakikita dito. Merong blue line dito at saka meron tayong red line. So, kagaya din ng RSI, yung stochastics natin, meron siyang level na sinusukat. So, mamaya pag-usapan natin kung ano to mga levels na to. Okay? So, i-define natin kung anong basic definition ng ating stochastics. So, yan. Gaya ng sabi ko sa inyo guys, kaparehas lamang ng relative strength index na momentum indicator itong si stochastic. So, hindi kagaya ng ating ibang indicators, kagaya ng mga moving average. Sila yung mga tinatawag na lagging indicators. So, ito naman si RSI saka stochastics kasi yung level niya, yung current day level niya, halimbawa sa trading day natin na ngayon, doon siya nakadepende sa end of the day price natin. So, tinatawag siya na leading indicators at momentum indicators. So, parehas po sila ni RSI. Okay? So, dahil halos parehas sila, meron tayo tinatawag na oversold saka overbought level sa ating mga stocks kapag ginamit mo either si RSI or si stochastics. So, kagaya din ni RSI, so halos similar, ano? So, meron tayong value from 0 to 100. So, hindi na bababa ng 0, hindi na siya magne-negative, at hindi na po tataas ng 100. Ayan, next. So, si RSI, kung matatandaan mo, ang oversold at overbought level niya is 30 saka 70. Dito naman si stochastics. So, gusto niya siguro gawing original yung sa kanya. Yung oversold level natin ay 20 at ang overbought level naman natin ay 80. Ayan. So, may konting difference lang pero same yung characteristic ng RSI saka stochastics. So, ito yung major difference ng RSI saka stochastics. So, sa stochastics guys, meron tayong tinatawag na %K saka %D line. So, balik tayo dito sa chart natin. So, pag clinic mo itong icon na to dito sa tinuturo ng ating mouse. So, pag clinic mo yan, lalabas tong box area natin na to. So, dito, pwede mong palitan yung kulay ng ating %K saka %D line. So, tingnan lang muna natin. So, yung %K natin, itong blue line. So, itong blue line na nandito sa taas natin dito or yung gumagalaw dito. Tapos, yung %D line, yun naman yung ating red line. So,
Ito naman yung red line natin sa kanya. At yung upper sa lower limit niya, actually pwede mong baguhin siya. Kaya lang kasi pag sinabi mong stochastics, standard yung value niya. So yung oversold level niya dito sa baba, yung dito sa white area, below 20. So dito naman sa taas pag above 80 siya. So in between, yung between ng 20 sa 80% level natin, itong pink area natin. So yun nga, sabi ko sa inyo, dito kay RSI naman, itong dito sa dotted line dito sa baba 30, dito sa dotted line sa taas is 70. So ang major kaibahan niya, so dalawa kasi yung lines na ginagamit nitong si stochastics kumpara kay RSI. So tingnan natin kung ano yung mga major lines natin na yan. So balik tayo ulit dito sa ating chart. Pag pinindot mo naman yung inputs, dito lalabas yung value ng ating %K sa %D line. So ano ba itong mga values? So meron tayong tatlong values na nakalagay dito. So si %K, kapares lang na itong si smooth K natin. So nakalagay dito 1 yung value niya. So yung smooth D, yung %D natin, yung 3 na value na yan, ibig sabihin 3-day moving average ng ating %K. Ayan. So yung length naman is number of days na sinusukat natin dito sa indicators natin na to. Ayan. So madali lang tandaan, di ba? So hindi mo na kailangan malaman kung ano yung mga definitions ng mga values na to. Ang kailangan lang is mai-plot mo siya at malaman kung paano naman siya i-interpret. So paano natin i-interpret yung paggamit ng %K sa %D lines. So balik tayo. So kailan tayo magba-buy? Pag tumitingin tayo sa stochastic, sabi dito, a buy is triggered when %K crosses above %D line. So halimbawa, punta tayo dito sa latest price natin dito kay ISM. So makita nyo, merong uptrend dito sa side na to. So dito sa area na to, malinaw na yung blue line natin, yung %K, nag-cross above dito sa ating %D line. So makikita nyo, medyo bumuka nga yung dalawang lines natin. So which is magti-trigger sa atin ng buy signal. So kabaliktaran naman, yung sell signal naman pag yung blue line natin nag-cross palabas or pababa dito sa ating red line. So ngayon, tingin lang muna tayo dito sa ating buying area kung saan nagkaroon ng cross up ng ating blue line dito sa ating red line. So yun yung ini-indicate ng ating arrow. Okay? So ganito yung gamit niyan, guys. Pag ginagamit mo yung stochastics, kailangan medyo may alam ka na rin ng konti doon sa mga basic notions or definitions para malaman kung kailan nagkakaroon ng reversal yung isang trend ng ating chart. So hindi pwedeng alam mo lang na makita na yung blue line nasa taas ng ating red line. Dapat marunong ka ding mag-interpret ng ating mga charts kung kailan ka na bibili sa kanya. Tapos i-confirm mo naman dito sa ating stochastic. So meron tayong tinatawag na bullish sa bearish divergence as signs of reversal sa ating mga charts. So, tignan mo natin itong tinatawag natin na bullish divergence. So, yung basic definition po ng bullish divergence, kapag yung prices natin is pababa, so ito yung mga prices natin dito. So, kada candlestick is 1 day yan. So, pag pababa siya, tapos biglang nagkaroon tayo ng, dito, pag tumingin ka sa bandang baba ng ating stochastics, pag yung base niya is papataas naman, so makikita mo dito sa area na to, pababa pa rin yung price. Ito medyo pataas na yung ating base. Pwede kang magkaroon ng tinatawag na bullish divergence. Pero hindi pa ibig sabihin, bibili ka na sa kanya. So gagamit ka ng ibang indicators as additional or complement nitong ating stochastics para maging mas mabisa yung pagbili mo sa kanya. So balik ulit tayo dito sa ating chart. So meron ako nilagay dito yung tinatawag natin na trend line. So pag dinugtong ko yung peak na itong area na ito, dito sa peak ng mga prices na to, so lumalabas dito sa area na to, so merong candle dito na isang maliit. So first green candle nakalabas dito sa ating trend lines. Second day candle, makikita mo dito, tatapat dito, medyo obvious na lampas yung ating %K line dito sa ating %D line. So yan yung trigger mo as a buy point pag merong tinatawag na bullish divergence. Ngayon, punta naman tayo sa isang scenario kung saan meron tayong tinatawag na bearish divergence naman. So, meron akong plinat, nilagay na charts dito. So, compare natin yung gamit ng RSI saka stochastic. So, pag sinasabi mo na bearish divergence, guys, meron tayong dalawang peaks ng
prices, so titingin ka naman sa peak ng ating mga prices na umaakyat siya. So dito sa peak na to, mas mababa siya ng konti dito sa peak area na to. Ngayon, pagdating sa RSI, pag sinabi mong bearish divergence, pataas yung prices, yung dalawang peak ng ating prices dito. Sa bearish divergence, yung RSI is, yung peak area ng RSI, pag gumuhit ka ng trend lines is pababa. So opposite yung kanilang direction. Indication na pabagsak yung momentum dito sa stocks na to in the near future at trigger na siya as a sell signal naman. So dito naman sa stochastics natin sa baba, so hindi niya madaling ma-pick up yung kaibahan ng bearish divergence natin sa example na to, kasi meron kasing price dito, itong kung makikita mo itong point dito sa taas dito, halos parehas nitong level na to. So hindi niya masyadong ma-differentiate yung levels na yan, kasi nga sabi ko sa inyo, pag medyo high yung movement ng prices natin, sensitive itong si stochastics natin. So kita mo dito sa high area na to, nandito naman sa area na to yung stochastics natin, at dito sa peak na to, ka-level niya lang. So hindi mo masyadong makita yung tinatawag natin na bearish divergence. Pero pag ginuhit ko naman yung ating top, so meron tayong tinatawag na isa namang indicators, yung double top. So pwede mong isama dito sa ating stochastics, kasi yung double top, triple top, so 3 beses or 2 beses na pumunta doon yung ating stochastics at hindi siya makalampas doon. So ibig sabihin bearish indicator din yon. So pwede mo pa rin siyang interpret na ganoon based dito sa example natin na to. So nagkataon kasi halos parehas yung price natin dito sa first peak saka sa second peak natin sa kanya. Ayan. So madaling makita ngayon guys, di ba, kung meron tayong tinatawag na bearish divergence. Ayan. So yun po yung gamit ng ating mga stochastics. Ngayon, mag-plot tayo sa ating Instagrams para madaling makita kung paano naman ito gagawin. So okay, so tanggalin ko muna yung mga moving average na ginagamit ko dito at ilalabas lang natin yung price. Okay. So para makapag-plot tayo ng tinatawag na stochastics, punta tayo dito sa ating indicators. So, ita-type natin dito yung stochastics. Okay, so lalabas dito dalawa, di ba? Merong stochastics saka stochastic RSI. So, piliin lang natin yung stochastic natin. So, automatic, kagaya ng pinag-usapan natin kanina. So, labas natin yung indicators. Yung value ng stochastics is 14, 1, saka 3. Ayan. So, hindi mo na kailangang alaman yon. Ang kailangan tignan mo na lang ngayon is yung blue line, tumataas ba dito sa ating red line. Ayan. So, balik tayo din doon sa ISM example natin. So, ayan. So, balik ko ulit yung mga trend lines natin kanina na nakita nyo para madaling makita. So, kung makikita mo, dito sa area na to, ito yung candle na pinag-usapan natin. Nakalabas na yung price natin dito sa descending trend line. So, pwedeng dito sa mga lines na to, maghahanap ka ng entry point. So, ang pinakamalinaw na entry point mo is itong candle na to at 1.2526 na price. So, dito, makita mo dito sa baba niya. So, yung dotted line natin, yung %K, malinaw na nandito sa baba ng ating %D line. Ayan. So, yan na yung buying point mo sa kanya kung bibili ka sa kanya. Ngayon, so, halimbawa nakapasok ka, good entry point ka. Paano mo naman malalaman kung kailan ka magkakaroon ng exit point dito kay ISM based sa stochastics naman? So, tingin tayo sa history ng stochastics, kagaya ng ginagawa natin sa RSI. Hahanap tayo ng mga level kung saan merong resistance yung ating stochastics. So, lumalabas historically yung stochastics natin pag dumadating sa value na around 98.7, nagre-reverse pabalik or pa-downward yung ating prices or movement ng ating mga prices dito sa stock na to. So, pwede mong gamitin yan. So, since medyo malapit na siya at nasa oversold level naman na yung ating value dito kay ISM, kung nakabili ka doon sa pinag-usapan natin na area, so lalagyan ko lang. So, itong candle na to. So, base lang naman dito sa stochastic buy signal. At sa current price, meron kang 30% na gain. So, maganda na yan kung nasunod mo ng tama yung gamit ng ating stochastics, di ba? So, medyo malapit na siya sa ating oversold level. Pwede mo nang i-take yung profit mo sa kanya. Kasi, nagko-coincide naman yung current price natin
malapit na dito sa malakas na resistance area natin. So, ang laki na kasi ng ginalaw ng stock na to eh. So, more than 50% na. So, hindi natin alam kung mabibreak niya yung resistance na yan. So, maganda kung mabreak niya, kikita ka pa sa kanya. Pero kung medyo naninigurado ka sa kanya, kasi kita mo naman malakas na resistance ng stochastics yung 98 level na yan. So, pwede mo na siyang ibenta sa ngayon. At mag-wait ka na naman ng another cycle bago ka bumili ulit sa kanya. Ayan. So, maraming instances dito kung saan pwede mo magamit yung ginawa natin. So, halimbawa, yung mga trend lines natin dito, mag-wait ka sa kanya. So, ito, na-break niya dito. Nagkaroon ng up dito sa ating percent K line. So, buy signal, itong candle na to. So, pwede kong nagkaroon ng gain sa kanya na around 20%. Ayan. So, maganda yung gamit ng ating stochastics kung alam mo kung paano siya gamitin ng tama. Ayan. So, sana guys may natutunan kayo dito sa discussions natin na to about sa stochastics. At yun nga, lagi don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan. So, mag-aral tayo ng mag-aral about sa mga indicators natin habang nasa uptrend na movement yung ating stocks or PSEI index sa ngayon. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.